So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa chapter 20 ng Hukom. At ang aking pong isi-share dito po sa verses 1 to 7. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Ang mga Israelita mula sa Dan, sa gawing hilaga, hanggang sa Beersheba, sa timog at mula sa Gilead sa silangan, ay nagtipon-tipon sa Mispa, sa harapan ni Yahweh, kasama ang mga pinuno ng bawat lipi. Lahat-lahat ay umabot sa 400,000 kawal. Ang pangyayaring ito ay nakarating sa kaalaman ng mga Benjaminita. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? Ang pangyayari ay sinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibea na sakop ng mga Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga Gibea at gusto akong patayin. Ngunit sa halip, ginahasa nila ang aking asawa hanggang sa siya'y namatay. Iniuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at ipinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at kalubalduman ang ginawa nilang ito sa atin. Last verse, kayong lahat ng narito ay mga Israelita. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 20 verse 8 to 14. At ang buong bayan ay bumangong parang isang tao na nagsasabi, hindi na babalik ang sinuman sa amin sa kanyang tolda, niuwi man ang sinuman sa amin sa kanyang bahay. Kundi ngayon ito ang bagay na aming gagawin sa Gabaa. Magsisiahong kami laban sa kanilang mga pagsasapalaran. At magsisikuha kami ng 10 lalaki sa 100 sa lahat ng mga lipi ng Israel at ang daan sa 1,000 at 1,000 sa 10,000 upang ipagbaon sa pagkain ang bayan upang kanilang gawing pagkakaroon nila sa Gabaa ng Benjamin ang ayon sa buong kaululang kanilang ginawa sa Israel. Sa gayoy nagpipisa ng lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa kabayang yaon na pagtibay na magkakapisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel ng mga lalaki sa buong lipi ng Benjamin na sinabi, anong kasama nito na nangyari sa gitna ninyo? Ngayon ibigay ninyo ang mga lalaki, ang mga hamak na tao na nasa Gabaa upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel. Ngunit hindi dininig ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nagpisa ng mga anak ni Benjamin sa mga bayang patungo sa Gabaa upang lumabas na makibaka laban sa mga anak ni Israel. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 21 verse 15 to 20. Nang araw rin yun, nakatipon sila ng 26,000 kawal, bukod pa ang 700 piling kawal na Gibea sa kabuuan ay kabilang ang 700 piling kawal na pawang kaliwiti at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400 kawal na pawang bihasa sa digmaan. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Betel at doon itinanong nila sa Diyos,
aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita. Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Joda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nakampo sa tapat ng tunsod ng Gibeah. Pinaharap nila ang lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Amen. Hukom chapter 20 verse 21 to 27. At lumabas ang mga anak ni Benjamin sa Gabaat at binuwal sa lupa sa mga Israelita sa araw na yon ay 22,000 lalaki. At ang bayan, ang mga lalaki ng Israel ay nagpakatapang at humanay uli sa pakikibaka sa dakong kanilang inanayan ng unang araw. At nagsiahon ang mga anak ni Israel at nagsiiyak sa harap ng Panginoon hanggang sa kinahaponan at sila'y sumangguni sa Panginoon na sinabi, lalapit ba uli ako upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, umahon ka laban sa kanila. At lumapit uli ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikalawang araw. At lumabas ang mga Benjamin sa Gabaa laban sa kanila ng ikalawang araw at nabawal uli sa lupa sa mga anak ni Israel ay 18,000 lalaki. Lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Nang magkagayoy, nagsiahon na ang lahat ng mga anak ni Israel at ang buong bayan at nagsiparoon sa Bethel at nagsiiyak at nagsiupo roon sa harap ng Panginoon at nagsipagayuno ng araw na iyon hanggang sa kinahapunan. At sila'y naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa pakayapaan sa harap ng Panginoon. At tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagkat ang kaba ng tipan ng Diyos ay nandoon ng mga araw na yaon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Hukom Kapitulo 20, versikulo 28 hanggang 34. Ito po ang sinasabi. At si Pines na anak ni Eleazar na anak ni Aaron ay tumayo sa harap ni Yaon ng mga araw na yaon na sinasabi, lalabas ba ako uli upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid o magtitigil ako? At sinabi ng Panginoon, umahon ka sapagkat bukas ay bibigay ko siya sa iyong kamay. At bumakay ang Israel laban sa Gabaa sa buong palibot. At nagsiahon ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikatlong araw at humanay laban sa Gabaa gaya ng dati. At ang mga anak ni Benjamin ay nagsilabas laban sa mga bayan na ipinalayo sa bayan at kanilang pinasimulang sinaktan at pinatay ang bayan gaya ng dati. Sa mga lansangan, ang isa'y umahon sa Bethel at isa sa Gabaa na bukid na may 30 lalaki ng Israel. At sinabi ng mga anak ni Benjamin, sila'y nangasaktan sa harap natin gaya ng una. Ngunit sinabi ng mga anak ni Israel, tayo'y tumakas at palabasin natin sila mula sa bayan hanggang sa mga lansangan. At lahat ng malalaki sa Israel ay bumangon sa kanilang dako at nagsihanay sa Baal Tamar, at mga bakay ng Israel ay nagsilabas mula sa kanilang dako sa makatuwid bagay mula sa Maari Gabaa. 34. At nagsidating laban sa Gabaa ang 10,000 piling lalaki sa buong Israel, at ang pagbabaka ay lumala. Ngunit hindi nila nalaman ang kasamaan ay malapit na sa kanila. Yun lang po. Maraming salamat po rin, Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 20 verse 35 to 41. Pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita, at sa araw na iyon nakapatay sila ng 25,100 taga Benjamin na armadong lahat ng espada. At napansin ng mga taga Benjamin na natatalo na sila. Ang detalye ng pagtatagumpay ng mga Israelita, tumakas ang
malaking grupo ng mga sundalo ng Israel para makalusob ang mga taong itinalaga nilang pumaligid sa bayan ng Gibeah. Habang humahabol ang mga taga-Benjamin, biglang nilusob ng mga taong ito ang Gibeah at pinagpapatay ang lahat ng tao roon. Bago sila lumusob, nag-usap muna sila na kapag nakita ng mga tumatakas na mga Israelita ang makapal na usok sa Gibeah, babalik sila sa pakikipaglaban. Ang mga taga-Benjamin noon ay nakapatay ng 30,000 Israelita, kaya inaakala nilang nagtagumpay na naman sila sa mga Israelita. At nang pumaitaas na ang makapal na usok sa Gibeah, lumingon ang mga taga-Benjamin at nakita nila ang makapal na usok mula sa lungsod. Kaya bumalik ang mga Israelita at nilusob nila ang mga taga-Benjamin. Natakot ang mga taga-Benjamin dahil napansin nilang malapit na ang katapusan nila. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang papapalang gabi po sa atin lahat. Ang babasahin ko po matatagpuan sa Judges chapter 20 verses 42 to 48. Sensya na po, malabo ang aking mata. Chapter 40, verse 42. So they turned around and fled before the Israelites toward the wilderness, but they couldn't escape the battle. And the people who came out of the nearby towns were also killed. The Israelites surrounded the men of Benjamin and chased them relentlessly, finally overtaking them east of Gibeah. That day, 18,000 of Benjamin's strongest warriors died in battle. The survivors fled into the wilderness toward the rock of Rimnon. But Israel killed 5,000 of them along the road. They continued the chase until they had killed another 2,000 near Gidom, so that the tribe of Benjamin lost 25,000 strong warriors armed with swords, leaving only 600 men who escaped to the rock of Rimmon, where they lived for 4 months. And the Israelites returned and slaughtered every living thing in all the towns, the people, the livestock, and everything they found. They also burned down all the towns they came to. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Baby. Yes, sir. Amen. God bless everyone.